Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga boss. Welcome back to my channel. Ang topic natin ngayon ay itong paparating na Philippine Breeders Festival mga boss na gaganapin sa December 19 to 21 sa SMX pa rin. Ano ang expectation dito mga boss? Ano ang makikita dito? Well, bago natin yan tatalakayin mga boss, nais ko lamang po na magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel ko. Talagang unti-unti nang gumapang yung mga subscribers ko. Sa lahat din ng walang sawang nagtangkilik manood ng videos ko, maraming salamat po. At sa mga silent viewers ko po, alam ko na marami kayo. Sana naman po makapag-subscribe kayo kasi based on statistics, out of 100 viewers nasa 3, 4 at saka 5 lang yung nag-subscribe. Okay lang din, walang problema. Sana po hindi kayo magsasawang manood at tumangkilik sa mga videos na ipapalabas ko. At bago rin ako magpatuloy, nais ko lamang po na magpasalamat sa lahat ng mga nag-comment sa mga videos ko kasi importante yun, may engagement tayo. Talagang i-special mention ko itong tao na to from OFW, nasa Rome, Italy, si Boss G Castillo. Boss, magandang araw po. I hope nasa mabuting kalagayan ka lagi. At mga boss, patuloy tayo sa itong Philippine Breeders Festival. Talagang this is the first, kasi may mga iba ng existing na game fowl show kagaya ng Fiesta tuwing August, and then itong Philippine Breeders Festival gaganapin December. Parang inunahan nila talaga yung paparating na WGE, yung pinaka-noon na World Game Fowl Expo this coming January din yun. Sa naman yun, World Trade Center. And then after ng World Game Fowl Expo, mayroong tinatawag na IGF. At mga boss, ano ang expectation natin dito? Well, base sa ina-announce nila na marami talagang breeder exhibitor dito na dadalo mga boss. Parang naiba talaga ito compare sa Fiesta. Kasi nakapunta ako doon sa yung Fiesta last August, and then yun nga, parang ginawa nila itong special. At mga boss, ang organizer pala dito is babae. Hindi ko na lang i-mention yung pangalan niya. Naglabas na siya ng list of exhibitors ng mga kilalang breeder, na mga inidolo nating breeder sa iba't ibang sulok ng Pilipinas mga boss. So very exciting ito at it's an opportunity kagaya sa atin ng mga backyard para ma-upgrade yung mga bloodline natin mga boss. And then yun nga, kung anong meron dito. At balik tayo doon sa organizer na babae mga boss. Siya din pala yung organizer ng Fiesta at saka yung IGF. Maliban lang sa World Game Fowl Expo kasi iba naman yan. Iba ang nag-organize dyan. Itong babae na ito, special na nakitaan siya ng abilidad na mag-organize talaga sa mga ganitong game fowl show. So yun, ang mga list of exhibitors niya,
maliban sa local Philippine breeder natin, mayroon ding dadalo ng mga American breeder mga boss. Binanggit niya sina Jerry Jenkins daw, sila Timper, at saka yung iba pang sikat na American breeder. Yun yung nabanggit niya mga boss. So napakagandang opportunity sa kagaya natin ng mga backyard breeder. Pero yun nga, iwasan talaga natin mga boss na magkulikta ng mga iba't ibang klaseng bloodline nang sa ganun hindi magiging chop suey yung mga palabas natin. Kasi yung mga ibang breeder, kinakantsawan yung nagpapalahi ng kumbaga parang lahat na lang ng kulay na sa yard niya, parang daw, imbaka ng basura mga boss. Yun ang expectation ng mga malalaking breeder. Hindi sila believe sa mga ganun. Tingnan mo yung mga ibang breeder na isa, dalawa at tatlong kulay lang ang nasa yard nila. Kadalasan lang, dalawa. Yung breeder ng mga puting manok sa Bacolod mga boss, talagang makikita mo sa farm niya, talagang halos puti lahat. So ganun kaganda yung ganyang sistema mga boss, mas madali tayong magkikilala. Hindi naman sinasabi na mga off color ay hindi magaganda pa rin yun mga boss. Kasi kung anong matipuhan natin, dun tayo. Huwag tayong iwasan nga natin magkulikta ng iba't ibang bloodline nang sa ganun, para hindi magiging chop suey yung palabas natin, hindi masyadong decolores. So ganun ka-importante mga boss, ang kulay tsaka yung bloodline, kasi yun yung nagpapatibay talaga, yung bloodline sa mga manok panabong natin. Kasi hindi man ito pagwapuhan ng breeding, patibayan ito mga boss. Ang pinag-usapan nito yung killer instinct talaga ng manok. Magaling, malakas talaga mamaa, maganda yung tempo niya, maganda yung timing, accurate kung pumalo mga boss. Doon tayo talaga, hanapin talaga natin ang mga ganong klaseng bloodline. So sa mga baguhan pa lang o kaya may balak magsisimula, dapat bago kayo gumawa ng materialis na kailangan mag-research muna kayo kung ano ba talaga ang bloodline na gusto nyo na gagawin yung baseline. So doon mga boss, yun yung pinaka-importante talaga. Hanapin natin yung mga breeder na ganun, na consistent sa mga labanan, may mga matitibay na bloodline. Doon tayo sa kanya mga boss. Huwag tayo doon sa kumbaga hinahabol natin yung kulay tsaka yung gwapong-gwapo, talunan naman mga boss. So aanin yung kagwapuhan kung talunan naman siya. So kumbaga natapat siya ng pangit, pero devil pala mga boss, devil yung estilo. Kumbaga yung walang awa ba, walang awang bubugbugin talaga yung kalaban, yung typical na ganun mga boss, yung walang arte-arte. So napaka magandang opportunity ito talaga sa atin bilang isang backyard, itong mga ganitong game fowl show. Yun nga, balik tayo sa nag-organize na babae, at ina-announce din nila mga boss kung ano talaga ang meron dito, maliban sa napakadaming mag-i-exhibit na mga local breeder, at meron ding American breeder. At sinabi niya na parang paunahan na lang daw sa mga manok ng American breeder dahil hindi makapagdala ng maraming manok yung mga American breeder. So ang pabor dito yung shipper, kung sino yung shipper ng mga American breeder na yan,
at kung saan i-house o ibagsak na farm yung mga manok na galing Amerika bago i-display sa expo na yan. So iyon, advantage yung may nakakilala doon sa mga shipper na yun. At hopefully may matira para makapili din yung mga kababayan natin sa bungero na gustong mag-upgrade talaga sa mga bloodline nila. Yung nag-a-after o nag-wish sa mga imported lines, kasi iba pa rin talaga mga boss ang mga imported line, kasi yung mga big time breeder dito sa Pilipinas palaging nag-i-import yan ng manok galing Amerika para i-infuse sa bloodline nila. Yun nga, may mga pakulo daw sila, so na hindi daw makakalimot yung mga nagpunta. Maybe marami itong mga parapol o kaya mga giveaways sa mga dadalo na may maiuwi talaga, may madala kahit dyaryo lang o kaya magazine. Ayos na yun mga boss. So napakaganda, sana na makapunta tayo, but conflict talaga sa schedule, so hindi pwede mga boss. Pass muna ako dito. Maybe sa WGA subukan natin kung makapunta ba tayo. So mga boss, iyon nga yung binanggit nilang pakulo mga boss, parang hindi ako makapaniwala talaga. May binanggit sila na sa lahat ng hindi makapagpunta, pwede tayong mag-online buying mga boss, o kaya mag-add to cart na lang daw, parang Lazada at Shopee. Grabe, talagang nag-i-evolve na talaga ang sabong industry mga boss, kasi may dinidevelop daw sila na app na katulad ng Shopee at Lazada, na lahat ng mga manok ng mga big time pwede na nating makita doon at i-add to cart natin o bibilihin natin through online buying at saka online payment, yung mga bank transfer or GCash ba, Pimaya, ganun. Talagang parang hindi na ako makapaniwala mga boss na gagawin nila ito, at sinasabi nila na nakataya daw ang mga pangalan ng mga bigating breeder na magsiling dito through online. Talagang legit daw yung makuha ng mga buyer mga boss, so hindi daw tayo mababahala. So, isipin na lang natin mga boss na umabot na sa ganitong stage ang pag-i-evolve ng sabong industry. Grabe. So napakagandang balita yan mga boss. At yung app na yan ilo-launch nila at the day sa festival na gaganapin. So hindi lang yun sa festival na yan, tuloy-tuloy na daw mga boss. So napakagandang balita yan. Kudos sa mga nag-import dyan na magawa yan. So napakaganda talaga. It's an opportunity, and then yun nga ang papremyo ngayon sa mga istagan, palaki na ng palaki mga boss. So kailangan yung breeding natin dito, hindi talaga pwedeng mag-breed tayo hindi pwede yung pwede na. Kailangan lahat talaga ng criteria mga boss na bisa natin, pagtansa natin sa mga manok natin, kailangan pasok na pasok lahat, kasi pahigpit na ng pahigpit ang kompetisyon. Ang dami ng nag-acquire ng mga bloodline, mga galing na bloodline,
umiikot na talaga kahit nga backyard, hindi pwedeng ismulin natin yan. At yun nga, kahit din maganda yung bloodline at genetics ng manok natin, kailangan talaga nating subaybayan talaga ang health nila. Always number 1 talaga yun, kagaya ng sinabi ng mga batikang magmamanok, health is always number 1 daw. Tama naman yun, napaka-importante talaga yun. Kailangan mapalaki natin sila sa lugar na kumbaga, kung istagan yung aim natin, kailangan ma-range natin mga boss, nang sa ganun madadagdagan ang tibay ng manok natin. So sa mga babanggitin ko na lang mga boss, na based on my previous video, yung incubator na nabili ko sa online, maganda yung pisa, kahit mumurahin lang, accurate. Out of 50, 44 yung napisa mga boss, so 6 lang yung, kasi may walang laman na 4, so may natira na 2 na hindi napisa. So napakagandang mga boss yung hatching rate ng incubator na yun. So may sisiw na ako, 50 plus yun may git, kasi meron akong hen hatch. Nagka-diferensya lang ng 10 araw, so may I think 12 yun. So yun, pang early bird yun. Hopefully magkaroon ng lalaki yun na kahit man lang 25, okay na yun. So may mapili tayo na mga walang diferensya na 18 or 17, ayos na rin yun. So pipilian na lang din natin, kasi may second batch pa naman, yung local born naman. Yung target ko sa local born is yung January na. So parang marami-rami din itong local born. Marami na akong naipon na egg. I think nasa na yan, mga almost 80. So yun. And then hanggang tayo, national. Ang target ko naman ng national born ko is February 1. Nang sa ganun hindi tayo masyadong lugi sa edad mga boss. Kumbaga makakahabol tayo sa edad ng istagan. So yun mga boss, kung nagulat kayo na medyo nawala ako ng ilang days kasi napatawan tayo ng strike ni YT. Very sensitive talaga si YT mga boss. May na-i-post ako na hindi lumabag pala sa community guidelines niya. So yun, hanggang ngayon na may strike pa rin. So ayos lang, hindi naman ako nag-after dito. Ang sa akin lang, may share ko lang yung karanasan ko based on my personal experience. At ini-encourage ko talaga yung mga backyard breeder na huwag mahiya talaga ilaban yung mga sarili nating palabas. Ang daming aspect dito, kailangan alamin natin, mula breeding, pagpalaki ng sisiw, conditioning, and then pointing, and then sa gapping. Kailangan mapag-aralan natin yung lahat mga boss. Kasi pag nagkamali tayo, usually during the day of the fight, yung na-share ko sa inyo na nagulat na lang ako, hindi pumalo yung stag ko. So yung itong stag na to is very unpredictable. So sa stag fighting, iniwasan ko talaga dito yung mga light fowls, kasi sila yung hindi maganda yung performance. Kailangan heavy tayo sa mga dark fowl dito, based on my experience mga boss. Iwan ko sa inyo, kung
meron din kayong mga experiences tungkol sa ganun. So ipagpatuloy nyo lang yun kung saan kayo komportable or hiyang. Yun lang muna mga boss, yung info sa Philippine Breeders Festival. So yun ang ma-expect natin dito. Maraming exhibitor compare sa Fiesta IGF. Parang pangtapat na ito sa World Game Fowl Expo, at maraming American breeder. And then yung bago nilang pakulo na online selling app kagaya ng Shopee at Lazada. Mga boss, hanggang dito na lang. At once again, maraming salamat talaga sa lahat ng nag-subscribe sa channel ko mga boss. Happy livestock farming po sa ating lahat. Mabuhay tayong mga backyard breeder. That's all, and good day.